Maaga kong naikasala at huli ko na napagtanto ang tunay na kulay ng lalaki. Kulang na lamang ay ikadena ako sa sobrang paghihigpit niya. Simula sa pananamit hanggang sa mga gala kasama ang mga kaibigan ko. Hindi na nga ako makalabas ng bahay kapag walang trabaho. Umiikot lamang ang buhay ko sa aking mister at sa ospital kung saan nagtatrabaho ako bilang cashier. Nagiging malaya lamang ako kapag nasa trabaho ako. Nakakahinga ng maluwag at walang iniisip kung mayroon bang magagalit sa bawat maliliit na kilos ko. Palagian kong pinipili na mag-overtime na lamang sa trabaho kaysa makasama ang salbahe kong asawa. Kapag naaabutan ko itong nakainom, ay pinagbubuhatan ako nito ng kamay kahit na wala naman akong ginagawa. Kaya minsan ay madaling araw na akong umuwi kung saan palagi kong nakakasama ang binatang janitor na si Pedro. Hindi naman siya dapat umaabot ng ganun katagal, pero dahil nais niya akong samahan ay nagsasakripisyo siya ng ilang oras sa kanyang trabaho na hindi bayad para lamang mapakinggan ang mga hinanakit ko sa buhay. Hindi ko maintindihan kung bakit niya iyon ginagawa. Pero masaya ako dahil kahit papaano ay may nakakausap ako tungkol sa mga bagay na mabigat para sa akin. Hanggang sa nabuo nga ang pag-iibigan na hindi dapat. Parehas kaming lumayo sa isa't isa nang umamin siya dahil alam namin na parehas kaming hindi na pwede. Mayroon siyang kasintahan na kasalukuyang buntis na ngayon habang ako ay mayroong asawa. Ngunit hindi namin kayang pigilan ang aming damdamin kahit na anong gawin. Ginawa namin ito ng patago. Pero isang beses ay nahuli kami ng aking asawa nang bumili kami ng pagkain sa labas at maghahawak kami ng kamay. Sinundan pala kami nito at dahil malaking lalaki ang aking asawa, ay binugbog niya si Pedro hanggang mawala nito ng malay. Habang sinaktan din ako ng aking asawa at kinulong ako nito sa loob ng bahay kung saan pati ang pagtatrabaho ko ay pinagbawalan na niya. Mayroon talagang mga taong makikilala natin kung kailan nasa magulo tayong sitwasyon, kung saan hindi na pwede at kung kailan hindi pa handa. Sila yung klase ng tao na manghihinayang ka na pakawalan pero kailangan gawin. Hindi ko maintindihan kung bakit nakilala ko siya kung kailan kasal na ako sa isang lalaki na akala ko ay ubod ng bait. Ngunit nang makasama ko si iisang bubong ay halos buong katawan ko ay mayroon ng pasa dahil sa palagian niyang pananakit. Hindi ko na siya mahal, ngunit hindi ko rin kayang makawala sa kanya. Ito po ang aking kwento. Magandang araw po, Miss Kalye, at sa mga tagapakinig ng channel na ito. Gusto ko sanang ikwento ang masakit na karanasan ko mula sa aking naging asawa, pati na rin ang aking naging pagtataksil. Ako nga pala si Nicole, 28 years old na, at kasalukuyang nagtatrabaho bilang cashier sa isang pampublikong ospital. Habang ang asawa kong si Romeo, nagtatrabaho sa isang opisina. Parehas kaming mayroong pera, pero hindi pa rin iyon sapat upang maging masaya kami sa aming relasyon. Palagi niya akong binibilhan ng mga regalo, pero kung kapalit pala nun ay ang kanyang pananakit sa akin. Hindi ko yun kayang tanggapin. Akala niya ay kapag binilhan niya ako ng luho ay mapapatawad ko na siya sa ginawa niya. Nung una, Miss Kalye, kinakaya ko pa dahil sa pagmamahal ko. Pero ngayon, unti-unti nang nawawala ang natitira kong nararamdaman para sa kanya. Madaling araw na iyon nang mahimbing akong natutulog, ngunit nagising ako dahil sa malakas na kalabog ng mga gamit. Nakauwi na pala ang demonyo
at mukhang naparami yata ang kanyang nainom. Nataranta ako nang maalalang hindi pala ako nakapagluto dahil pagka-uwi ko ay biglaan akong nakatulog dahil sa pagod. Hindi pa nga ako nakabihis mula sa uniforme ko sa trabaho. Nagmamadali akong lumabas noon ng kwarto upang pigilan siyang magwala. Ngunit huli na ang lahat dahil ang bagong bili naming flat screen TV na hindi pa tapos hulugan ay nasa sahig na at basag-basag na. Hindi pa ito tumagal ng 1 buwan sa amin, ngunit ganito na ang nangyari. Wala ka talagang kwentang babae ka. Sorry, nakatulog kasi ako eh. Pagod na pagod kasi ako ngayon. Buong araw akong nagtrabaho tapos ikaw pa tong napagod? Abay, ang kapal naman ng mukha mo. Saglit lang, okay? Maghahanda lang ako na makakain mo. Bilisan mo. Bago pa ako manggigil sa mukha mo. Nanginginig pa ang aking kamay habang naghahanda ako ng noodles. At ininit ang natitirang kanin. Kahit ilang beses na itong nangyari ay hindi ko kayang masanay. Palaging ganito pa rin ang reaksyon ko tuwing nagkagalit siya. Habang nakain siya ay nilinis ko naman ang mga nabasag na gamit. Ang bigat-bigat sa pakiramdam na ang TV naming ginastusan ng malaking pera ay napunta lamang sa wala. Halos maubos na ang mga plato at tasa namin sa kakabasag niya rito. Nang matapos ako ay humiga muli ako sa higaan nang mabigat ang loob at nangihina. Ang huling kain ko ay nung umaga pa at sinabi ko sa aking sarili na sa bahay na lamang ako kakain. Ngunit mukhang imposible na, lalo na't ayaw ko na itong kasabay sa pagkain. Kailangan ko pa siyang hintayin makatapos bago pa ako pwedeng kumain. Muling bumalik ang aking antok, ngunit saka naman ang dating ni Romeo sabay niyakap ako. Kung sa iba ay kikiligin ka sa ginagawa niya. Pero ako, tanging nararamdaman ko ay purong takot. Alam kong may balak siyang ilabas sa akin. Ang init ng kanyang katawan. Hindi pwedeng hindi niya nakukuha ang gusto niya dahil sasaktan niya ako. Wala akong nagawa kundi umiyak ng gabi yun habang tinitiis ang sakit ng pagmamahal na pinili kong samahan sa habang buhay. Kinabukasan ay pumasok akong nangihina at namamaga ang mga mata. Nakita ko na babatiin sana ako ng binata naming janitor pero mukhang nabigla ito sa aking itsura. Hindi lamang ako mukhang pagod na pagod, kundi para akong may sakit. Kahit na onting ayos ay hindi ko magawa. Anong nangyari sa'yo? May pag-aalala sa kanyang boses. Wala? Anong wala? Hindi ka okay? Okay lang ako, baliw. May nananakit ba sa'yo? Natigilan ako sa kanyang sinabi. Hindi ko maiwasan na magluha ang aking mata. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong ayaw ko ng karamay sa mga problema ko, na kaya ko tong mag-isa. Pero hindi. Kailangan ko ng mapagsasabihan. Ngunit wala akong malapitan dahil wala naman akong kaibigan. Ang mga kaibigan ko nung nag-aaral ako sa kolehiyo ay tuluyan ko nang hindi nakausap dahil kay Romeo. Inaaway niya ang mga ito at hindi lamang iyon dahil pinagbawalan niya rin ako na kausapin silang muli. Para sa ikakatahimik ng aming relasyon ay sinunod ko ang kanyang gusto kahit na mabigat sa akin. Kaya ang tanging mayroon lamang ako ay ang aking mapang-abusong asawa. Wala naman. Umiyak ka. Halika, may ilang minuto ka pa naman bago mag-in sa trabaho, hindi ba? Gusto mo ba munang pag-usapan natin yan? Kahit na hindi ako sumagot, ay dinala niya ako sa isang kwarto na tambakan ng mga gamit sa ospital. Hindi na ako nakapagpigil at tuluyan ko nang nilabas ang bigat ng aking damdamin. Wala siyang tinanong na kahit ano, kundi sinamahan niya lamang ako. Alam niyang ayaw ko pang magsabi dahil ang alam ng lahat ay nasa masaya kong relasyon kung saan mahal na mahal ako ng aking asawa. Sinasabi nilang napakaswerte ko dahil pinapangarap nilang lalaki si Romeo. Hindi ko maitatanggi na may itsura siya at may kaya, pero wala na akong pakialam sa mga bagay na iyon. Kahit gaano ko siya kamahal ay hindi sapat iyon dahil gusto ko nang makalaya mula sa impyerno na kasama siya.
Pero paano, Miss Callie? Inabutan ako ni Pedro ng tissue na ginamit ko upang punasan ang aking mukha. Hindi ko alam kung paano ko makakapagpasalamat dahil kahit papaano ay napagaan niya ang aking pakiramdam. Magilamos ka muna bago ka pumasok ah. Nga pala, kumain ka na ba? Hindi pa. Sabay na tayong kumain mamaya. Masyadong marami tong baon kong pagkain. Hindi ko kayang ubusin kaya tulungan mo na lang ako. Nakakahiya naman. Pati ang alam ko, malakas kang kumain kaya sigurado kung kulang pa sa'yo yan. Nako, mali ka. Nagda-diet kaya ako ngayon, kaya kailangan mo talagang kumain. Sigurado ka? Oo naman, tsaka niluto ko to kaya sigurado akong masarap to. Salamat gumaan yung pakiramdam ko. At salamat ulit dahil hindi mo ako pinipilit na magsabi kung anong problema ko. Ano ka ba, Nicole? Tropa tayo, di ba? Kaya nga magsabi ka lang sa akin kapag kailangan mo ng kasama o kausap. Noon pa lamang ay magkaibigan na kami ni Pedro. Pero ngayon ay mas malalim ang naging pagkakaibigan namin. Siya ang naging sandalan at karamay ko sa lahat ng bagay. Dahil sa kanya ay nagiging masaya ako kahit sa trabaho dahil mayroon akong Pedro na magpapagaan ng sakit na nararamdaman ko. Ngunit alam kong ang pagkakaibigan naming ito ay hindi matatanggap ng aking mister. Kahit na alam kong masasaktan ako kapag pinagpatuloy ko ito ay hindi ko na yon inisip dahil masaya ako kapag kasama ko siya. Palagian kong pinipili na mag-overtime na lamang sa trabaho kaysa makasama ang salbahe kong mister. Kapag naabutan ko itong nakainom ay pinagbubuhatan ako nito ng kamay kahit na wala naman akong ginagawa. Kaya minsan ay madaling araw na ako nauwi kung saan palagi kong nakakasama ang binatang janitor na si Pedro. Hindi naman siya dapat umaabot ng ganun katagal pero dahil nais niya akong samahan ay nagsakripisyo siya ng ilang oras sa kanyang trabaho na hindi naman bayad para lang mapakinggan ang mga hinanakit ko. Hindi ko maintindihan kung bakit niya iyon ginagawa pero masaya ako dahil kahit papaano ay may nakakausap ako tungkol sa mga bagay na mabigat para sa akin. Hanggang sa nabuo na nga ang pag-iibigan na hindi dapat. Ang akala ko noon na pagkakaibigan lamang ay hindi ko na malayang lumalalim at mukhang hindi na lamang ako ang nalulunod sa nararamdaman namin para sa isa't isa. Isang madaling araw bago kami umuwi ay umamin siya sa akin na gusto niya raw ako. Gusto kong sabihin na pagkakaibigan lamang ang nararamdaman ko sa kanya pero hindi ko kayang magsinungaling. Kaya naman mas pinili naming lumayo muna sa isa't isa. Parehas kaming hindi pwede dahil mayroong kasintahan si Pedro na nabuntis niya habang ako naman ay may asawa na. Ngunit parehas naming hindi kayang pigilan. Habang nagpipigil kami ay mas lalong lumalala. Mas lalong tumitindi ang pagmamahalan namin na hindi dapat mabuo. Hanggang sa parehas kaming sumuko dahil hindi na namin kaya pang hindi makasama ang isa't isa. Alam ko hong mali, alam kong hindi rin ito magtatagal dahil mahuhuli kami pero sinugal ko ang lahat dahil minsan lamang sa buhay ko ang maging ganito kasaya sa piling ng janitor na katrabaho ko. Mahal? Bakit Pedro? Pwede naman na mamaya ka na umuwi. Gusto kong matulog na. Magkayakap tayong dalawa kahit hanggang madaling araw lang. Gusto rin naman kitang makasama pero delikado Bakit naman? Nag-iingat naman tayo parehas. Tsaka di ka naman nahanapin ang asawa mo dahil sinabi mong galing din siya sa inuman. Kinakabahan lang ako ngayon, Pedro. Hindi ko maipaliwanag para bang may masamang mangyayari. Masyado ka lang nag-iisip kaya ka nagkakaganyan. Walang mangyayaring masama dahil nag-e-enjoy tayo. Susulitin ko na magkasama tayong dalawa. Sigurado ka ba? Aalisin ko yung mga negatibo na tumatakbo sa isipan mo. Sige, tuloy tayo mamaya. Walang kasing saya ang pagsasama namin ni Pedro. Mas matindi pa kaysa nung matino pa ang aking mister. Hindi ganito katindi ang nararamdaman ko para sa kanya, kaya nangihinayang ako dahil maaga akong nagpakasal. Bakit ba kasi hindi kita nakilala noon Wala akong direksyon sa buhay noon, Nicole. Wala akong pangarap. Isa lang akong tambay.
Hindi ko kayang isipin na nakilala kita nung ganun pa ako. Matatanggap naman kita eh. Tsaka masaya ako sa'yo. Sobrang saya ko rin sa'yo. Hindi ko maipaliwanag pero ngayon ko lang to naramdaman. Alam mo, nagsisisi ako na nanatili ako sa iisang lalaki lang. Kung sana'y humiwalay na ako sa kanya noon pa lamang, sana hindi tayo patagong nagmamahalan ngayon. Kaya kong iwan ang mag-ina ko para sa'yo, Nicole. Tandaan mo yan. Hindi ko kayang makalaya kay Romeo. Tutulungan kita. Dadating din ang araw na magkakasama tayo ng walang iniisip. Mahal kita. Mahal na mahal din kita. Isang araw ay kasama kong lumabas upang kumain si Pedro. Ngunit hindi namin inaasahang biglang lumabas sakay ng kotse ang aking asawa. Hindi maganda ang ekspresyon nito kaya mas kinabahan ako. Akmang lalapitan ko ito nang tinabig niya ako sabay suntok kay Pedro. Nalaki ang aking mga mata sa gulat dahil sunod-sunod ang suntok nito habang hindi naman makapalag si Pedro. Pinipigilan ko siya ngunit masyado silang mainit. Nagmamakaawa ako pero parang wala itong naririnig mula sa akin. Humihingi na ako ng tulong ngunit kahit ang mga nasa paligid ay natatakot. Nahirapan akong huminga nang makitang kalagayan ni Pedro. Mukhang nawalan ito ng malay. Puro dugo ang kanyang mukha. Nang magsawa ito kakasuntok ay bigla ako nitong hinila. Ayaw kong sumama ngunit masyado siyang malakas na para bang nababali ang kamay ko nang hawakan niya iyon. Pinasok niya ako sa kotse at patuloy pa rin akong nagwawala na pababain niya ako. Ngunit malakas sa sampal lang ang ginawad niya sa akin. Pabalya niya akong hinila palabas ng kotse nang makarating na kami sa bahay. Natumba ako at nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. Alam kong alam niya na. Hindi lamang iyon basta selos, kundi matinding galit. Malandi kang babae ka. Ano? Hindi ako sapat kaya nagawa mong magpagalaw sa iba. Wala akong ginagawang mali. Wala kang ginagawang mali? Huling-huli ka na. Wag mo akong ginagago, Nicole. Nakita ka ng katrabaho ko sa hotel kasama yung janitor na yan. Nakakadiri ka talaga. Kasunod noon, Miss Callie, ay walang awa niya akong sinaktan. Lumalabo na ang paningin ko sa kakaiyak pero wala akong nagawa dahil masyado siyang malakas at nangihina ang aking katawan. Ang huli ko lang naaalala bago ako mawala ng malay ay sinikmuraan niya ako. Alam kong wala na akong magagawa sa magiging kapalaran ko dahil huli na ang lahat. Alam kong hindi ko na muling makikita si Pedro at hindi ko malalaman kung maayos na ang kalagayan niya. Sobrang sakit ng aking katawan at halos hindi ako makakilos. Hindi ako dinala ni Romeo sa ospital. Siya lang ang gumamot sa akin, kaya hanggang ngayon ay nangihina ako. Sinabihan niya ako na hindi niya na ako hahayaang makalabas pa ng bahay dahil sa ginawa ko. Kahit na naging ganito ang kalagayan ko, ay hindi ko pinagsisisihan na kahit isang beses sa buhay ko, ay naging masaya ako sa piling ni Pedro. Mas titindi pa ang pagbabantay sa akin ni Romeo at hindi ako nito hahayaang makalabas. Iniiwan niya ako sa bahay ng ilang oras kung saan ang tanging gagawin ko lamang ay maghintay sa kanyang pag-uwi. Yun ang magiging panibago kong buhay. Sa aking asawa na lamang iikot ang aking buong mundo dahil siya na lamang ang meron ako. Sumulat lang ako sa channel na ito upang ilabas ang bigat ng aking damdamin dahil hindi ko na muling makakausap at makikita si Pedro. Kahit sa ganitong paraan, kahit papaano'y mailalabas ko ang sakit at bigat ng nararamdaman ko. Sana lamang ay hindi ako makilala ng aking asawa kung sakali mang marinig niya ito. Nais kong sabihin din na piliin niyo ang taong makakasama niyo sa buhay at huwag niyo kong gagayahin na sirang-sira ang buhay dahil sa isang lalaki. Masaya ang magmahal, ngunit hindi dapat inaabuso ang pagmamahal. Ito po ang aking kwento, ang inyong sender, Nicole.